kagustuhan ng kanyang asawa. Ibig sabihin, tunay na lalaki yung lalaki mag-aasawa. Hindi naman pwede halimbawa, hindi niya kaya magpaligaya sa kanyang misis, na pwede siya mag-asawa. Kung hindi niya kaya, hindi po siya obligado o kaya imundusan ng ating pananampalatayang Islam mag-asawa. Pang-apat, yung manistataan na sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung tinatawag na mga binatang na kailangan na mag-asawa. Yung mayroon po silang kakayahan na madadala nila ang kanilang asawa sa pagsunod sa kagustuhan ng ating tagapaglikha, ang ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Ganon din ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sina-challenge po tayo mag-asawa dahil ang gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa kanyang ayat, sa kanyang hadis, sabi niya, "Tazawwaju fa inni makathirun bikumul amam." Mag-asawa kayo dahil ang gusto ko dadami ang ating umat, ang ating tagasunod. Yun po, kaya sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag kayo gumaya sa mga pari at sa mga monks ng Kristiyano. Kaya ang Muslim, kung siya ay isang tunay na lalaki, na dapat mag-asawa na siya. So sa pag-aasawa, ang babae, mayroon siyang, ang bawat isa sa mag-asawa. So unahin po natin, ang karapatan ng babae sa kanyang asawa, mag-asawa. Pang-apat, yung manistataan na sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung tinatawag na mga binatang na kailangan na mag-asawa. Yung mayroon po silang kakayahan na madadala nila ang kanilang asawa sa pagsunod sa kagustuhan ng ating tagapaglikha, ang ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Ganon din ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sina-challenge po tayo mag-asawa dahil ang gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa kanyang ayat, sa kanyang hadis, sabi niya, "Tazawwaju fa inni makathirun bikumul amam." Mag-asawa kayo dahil ang gusto ko dadami ang ating umat, ang ating tagasunod. Yun po, kaya sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag kayo gumaya sa mga pari at sa mga monks ng Kristiyano. Kaya ang Muslim, kung siya ay isang tunay na lalaki, na dapat mag-asawa na siya. So sa pag-aasawa, ang babae, mayroon siyang, ang bawat isa sa mag-asawa. So unahin po natin, ang karapatan ng babae sa kanyang asawa. Ang ibig po sabihin ng karapatan, kung hindi niya maibigay ang hak o kaya karapatan ng kanyang asawa, kung hindi siya makahingi ng kapatawaran dito sa mundo, yun ang isang bagay na nakabibigay ng pinsala o kaya parusa, tatanggapin niya o kaya matatapon niya sa kabilang buhay. Kaya bawat isa sa atin, yung kinakasal ngayon, kahit yung nanonood o kaya nakikinig sa araw na ito, pakinggan po natin, ano ba ang karapatan ng babae sa kanyang asawa? Una, ang karapatan ng babae sa kanyang asawa, ang pagsustento sa kanyang may bahay. So yun po, kadapat-sisan po sa kaginhawa. Nasasako po ang pagsustento, ang kasuotan, pagkain, inumin, gamot at tirahan. Yun ang karapatan ng isang babae sa kanyang asawa. Alagaan natin ang ating asawa sa karangalan niya, sa katawan niya, at sa kasari-harian niya, at sa relihiyon niya. Dapat natin pangalagaan ang kanyang katawan at ang kanyang pananampalataya, ang kanyang relihiyon. Pangatlo, ang asawa, saan mang ipinagutos sa kanya ng ating mahal na Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya niya. Kung hindi niya kaya, pipinahintulot ng batas ng Islam na dapat bibigyan mo ng pagkakataon ng asawa mo upang matuto mag-aral kung saan man nandun, kung saan mayroong pag-aaral tungkol sa kautusan, tungkol sa pag-aaral ng Islam. Yun po ang pangatlong karapatan ng babae. Pang-apat, karapatan ng lalaki ng babae sa kanyang asawa, ang mabuting pakikitungo sa kanya. Dapat yung babae hindi sinasaktan, dapat pakikitunguhan sila sa ayon sa kagustuhan ng ating batas ng ating pananampalatayang Islam. Yung babae hindi siya
Kung asawa mo, hindi ang turing mo isang katulong o kaya isang dapat alagaan mo siya ng maayos at pakitunguhan mo siya ayon sa batas ng ating pananampalatayang Islam. Yun ang karapatan ng babae. Marami pang karapatan, pero yun lamang ang importante na dapat nating ibigay ngayong araw. Pangalawa, yung lalaki naman, meron din siyang karapatan sa kanyang asawa. Pakinggan po natin ito. Ng lalaki sa kanyang asawa. Una, kailangan sumunod o kaya sumunod ang babae sa anumang gusto ng kanyang asawa. Yung article shows. Sabi, kailangan yung babae sumunod o kaya magtaat sa kanyang mister. Kung ano man ang gusto ni mister, maliban na lamang kung ang inutos ni mister ay hindi labag sa batas ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang karapatan mo sumunod ang isang tao kung yun ay labag sa batas ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit maliban doon, kung hindi siya nakasuway sa kagustuhan ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang karapatan ang babae sumuway sa kanyang mister. Dapat sumunod siya. Pangalawang karapatan ng isang lalaki sa kanyang asawa, kailangan hindi siya pwede magpapasok ng sino mang tao sa loob ng kanilang bahay kung walang pahintulot ang kanyang mister, kanyang asawa. Hindi ka pwede si babae magpapasok ng sino mang tao sa loob ng bahay kung walang pahintulot galing kay mister. Bawal. Hindi kung sino-sino lamang ang tao na i-welcome ng babae sa kanyang bahay. Kailangan, pwede rin siya mag-welcome sa kanyang bahay. Kailangan, humingi muna siya ng pahintulot, permission, galing sa kanya. Magkaroon ng jealous na hindi maiwasan meron sa isang lalaki o sa isang babae, mayroong jealous. Upang mawala ng maganda ang kanilang samahan, maalis, at mayroong tiwala sa isa't isa, kailangan, bago gumilos o kaya gumawa ang isang babae, kailangan humingi muna siya ng permission o kaya pahintulot, galing sa kanya, mister. Karapatan ng lalaki sa kanyang asawa, hindi maaari ang babae lumabas ng kanyang bahay kung walang pahintulot galing sa kanyang mister. Bago kayo lumabas sa inyong bahay, kailangan humingi kayo ng permission, pahintulot galing sa inyong mister upang hindi masira ang inyong samahan. Yun po ang batas ng ating pananampalatayang Islam. Pang-apat, o kaya karapatan ng lalaki sa kanyang asawa, kailangan pangalagaan ng isang babae ng isang may bahay ang ari-arian ng kanyang mister. Pangalagaan niya, hindi basta-basta siya ipahiram o kaya ibigay ang anumang gamit ng kanyang asawa. Kailangan humingi muna siya ng permission o pahintulot o kaya alagaan niya ito kahit sino pa humingi. Hindi niya sabihin, o sige, kunin mo na yan, ako na bahala kay mister. Merong mga kauling dalian na gano'n. Hindi po. Sa ating pananampalatayang Islam, bago magdesisyon si babae, kailangan humingi muna siya ng permission galing sa kanya mister. Yun po ang kagandahan ng Islam. Pang-lima po, karapatan ng isang lalaki sa kanyang mister, bukod lamang sa buwan ng Ramadan, hindi maaari ang babae mag-ayuno o kaya magpuasa kung hindi kagustuhan ni mister. Bukod lamang sa buwan ng Ramadan. Sa wikang tauso, di magajari ang babae magpuasa sunnah bambukon idin simbanan niya. Puasa siya bulan Ramadan. Lago atau ang kahalagahan ng pagrespeto o kaya paggalang ng isang babae tungkol sa pagsaksi natin sa pagkakasal ng dalawa ng Simudlan at sa Carromero family. Sana papagpalain po ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanilang ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kabutihan at bibigyan sila ng anak, at sana habang buhay ang kanilang samahan mula sa araw nito hanggang sa uuwi tayo hanggang doon sa kabilang buhay, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala. Sana ituwid sila ng ating mahal na Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang paniwala at lagi nilang maalaala o kaya ang pagpasalamat sa ating tunay na Panginoon. Barakallahu